Nagkasunog sa fitness center ng Oakwood Hotel sa Pasig dahil sa umano'y nag-overheat na blower ng jacuzzi. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa sunog na agad na apula. At live mula sa Pasig, saksi si Haji Rieta. Haji? Yes, again, Vicky, nagkaroon nga ng sunog sa may 16th floor ng hotel sa Oakwood Hotel sa Pasig City. Pero at ilang mga nangingitim at may ilang bahaging halos abo na. Ganito ang inabot ng isang fitness center sa 6th floor ng Oakwood Hotel sa Pasig. Matapos magkasunog, pasado alas 8 ngayong gabi. Si Rohit Dingra na nagpapahinga sa parehong palapag, narinig ang fire alarm. I was quite afraid. It's really scary. I was really scared. Si Caroline Relihan, nagulat din sa nakitang makapal na usok. I came out and then there was just smoke everywhere, so I went down the stairs and ran into Rohit and we just came out. Everyone seemed to come really quickly, so it was really good. Sa kabutihang palad ay wala namang naigulat na nasaktan. Mabilis ding naapula ang sunog. Sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Pasig, lumalabas na nag-overheat ang blower ng jacuzzi sa fitness center. Yung blower po ng jacuzzi, nag-init siya. Tapos katabi niya yung heat pump ng jacuzzi rin. Nung nag-init na siya, dumikit sa jacuzzi. Tsaka yung foam ng jacuzzi nalusaw. Laking pasalamat naman ng Marketing Communications Manager ng sabing hotel dahil kakaunti lang daw ang mga guest na nasa loob ng fitness center nang magkasunog dito. May mga nasugatan ba na mga wala. Everything was orderly. Again, Vicky, balik sa normal na nga ang sitwasyon dito sa may Oakwood Hotel at patuloy nga nililinis ang pinangyarihan mismo ng insidente. At live mula dito sa Pasig City, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Samantala, naging emosyonal sa kanyang pagbabalik bansa ang OFW na nagkadikit-dikit ang lapdos sa balat matapos makuryente sa Saudi Arabia. Bagamat batid ni Alfredo Salmos na hindi na maibabalik sa dati ang kanyang anyo, umaasa pa rin siyang maipapagamot siya. Saksi si Ian Cruz. Naging madamdamin ang muling pagkikita ni Alfredo Salmos at ng kanyang mga kaanak sa unang pagbabalik bansa niya mula na makuryente sa Saudi Arabia noong taong 2010. Hirap pa rin si Salmos sa pagkilos dahil sa nagkadikit-dikit na balat na epekto ng pagkakuryente na aabot sa 4,000 voltahe habang naglilinis sa isang cubicle ng pinapasokang electric company. Yung pagtapok ko sa bansa natin muli, pagkatapos ng halos 4 na taon, parang nababawasan din yung mga sakit na sugat ko. Dahil yung pagka nandun ako sa Saudi dati, lahat masakit Itong Pebrero lang nang makilala ang 52 anyos na si Salmos ng GMA News sa Jeddah. Makailan, lalo lumakas ang panawagan para tulungan siya sa mga social networking site. At sa wakas nga, nakakuha siya ng exit clearance sa tulong na rin ng gobyerno ng Pilipinas at iba't ibang organisasyon sa Saudi. Salamat po ng marami talaga, ma'am. Ay, ganitong kuya namin, kapiling na po namin, masaya na po. Ayon sa OWA, ay tulong na matatanggap si Salmos mula sa pamahalaan. Bagay na tiniyak ni Vice President Jomar Binay nang bumisita sa kanya si Salmos para magpasalamat. Ang OWA ay magbibigay sa kanya ng disability benefits na nakakahalaga ng 100,000 pesos kasi makita naman natin it's total disability. Ito yung mga pagkakataon. Pakita naman natin yung utang na loob natin sa mga kababayan natin na OFW. No? Sa oras ng pangangailangan, hindi naman natin iiwan. Hirap man at batid na hindi na maibabalik sa dati ang kanyang anyo, umaasa pa rin si Salmos na may papagamot siya. Humingi po ako ng tulong kay Vice Presidente na tulungan ako maipa-opera leg ko nung unang-una pa. Kasi nahirapan ako kasi wala rin akong kakayahan ipa-opera na to dahil sabi nila mahal daw. Kasi evaluate siya nung isa sa mga doktor ng PGH sa plastic surgery unit. I-assess kung paano ang priority itong sa leeg, paano mahiwalay yung skin sa leeg. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa showbiz saksi, ganadong-ganado si Lady Gaga sa huling gabi ng kanyang Born This Way ball dito po sa bansa. Bukod sa mga local celebrity, nanood din ng concert ang isang Hollywood actor. At live mula sa Pasay City, saksi si Kata Tibayan. Kata,
Yes, Egan, Vicky, dahil sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy fans, mismong nanggaling kay Lady Gaga na may miss daw niya ang kanyang Pinoy fans. At bukod sa ating mga kababayan, nanood din ang Hollywood star na si Ian Somerhalder. All out pa rin ang energy ni Lady Gaga sa huling gabi ng kanyang two-night concert sa bansa. Buhay na buhay ang stage at ang bawat production number na ikinatawa ng kanyang fans na tinaguriang Little Monsters. Sa gitna ng concert ngayong gabi, sinabi ni Lady Gaga na kahit 24 oras pa lang niya nakakasama ang Filipino concert goers, tiyak daw na may miss niya ang mga ito. Nakakusap ko na rin kanina ang 3 taong gitarista ni Lady Gaga na isa palang Pinoy. Ayon kay Ricky Tilio, sa edad na 6, nilisan niya ang Pilipinas at nanirahan ng pamilya sa Canada, kaya natutuwa siya na muling makabalik sa Pilipinas. Muli naman itinanghal ni Lady Gaga ang kanyang mga smash hits tulad na Edge of Glory, Bad Romance, Telephone at maging controversial song na Judas. Bukod sa fans na tulad kahapon ay bihis na bihis tulad ng kanilang idolo. Ilang personalities muli ang namatan ngayon tulad nina Cherry Hill, Chris Bernal, Diana Meneses, Giselle Sanchez, anak ni Dr. Rabelo na si Cristal Henares, at ang magnobyong sina Raver Cruz at Christine Reyes. Pati ang Hollywood actor na si Ian Somerhalder, nakararating lang sa bansa, itinweet niya ngayong gabi na nanood siya ng concert ni Lady Gaga. Natuloy ang pangalawang gabi ng concert matapos walang makitang skandalos sa pagtatanghal kagabi ang 21-man monitoring team ng Pasay City Government. Sa sinasabi niyong Judas na kinanta, iba-iba ang interpretasyon eh. Kung babasahin mo sentence by sentence, medyo hindi magandang tignan. Pero pag yung kabuuan noong kanta po, parang sinasabi niya siya ay sinner, nagsisisi na siya. Wala na rin protesta ngayon bagamat mahigpit pa rin ang seguridad sa concert. Kanina ay naspatan din natin si Grace Lee at si Tessa Prieto Valdez. Mamayang umaga na ay aalis si Lady Gaga patungo sa kanyang next Asian stop, ang Bangkok. At live mula dito sa Pasay, ako si Katati Bayan, ninyong saksi. Patindi naman ang patindi ang American Idol fever dahil bukas na po ang grand showdown nina Jessica Sanchez at Philip Phillips. Gwardyado na ang Nokia Theater kung saan gaganapin ang finale. At mula sa Los Angeles, California, saksi si Pia Arcangel. Dito sa sikat na Nokia Theater sa Los Angeles, karaniwang ginaganap ang mga premyadong celebrity event tulad ng American Music Awards at Primetime Emmy Awards. At bukas na gabi, dito rin isasagawa ang grand finale ng American Idol Season 11 kung saan maghaharap ang 16 anyos na half Pinay na si Jessica Sanchez at ang heartthrob from Georgia na si Philip Phillips. Dahil inaasahang dadagsa ang mga fans, ngayon pa lang, gwardyado na ang paligid ng Nokia Theater. Nakabarikada na ang mga lugar na daraanan ng mga contestant at celebrity guests. Sa labas ng theater, itinayo na ang mga puting tolda na magsisilbing press area. Malaki ang interes ng publiko sa American Idol kaya ngayon pa lang, may mga news team nang nagre-report tungkol sa paghahanda para sa finals. Mahigit 7,000 ang seating capacity ng kilalang Nokia Theater dito sa Hollywood at inaasahang bukas sa showdown ni na Jessica Sanchez at Philip Phillips ay mapupuno ito dahil ngayon pa lang, ubos na ang mga tiket. Para sa mga di makakapanood sa loob, may widescreen din sa labas ng theater. Ang ibang hindi pinalad na makakuha ng ticket, dinayo na ang Nokia Theater kanina para lang makapagpa-souvenir picture. Ang Pinay na si Lita Glenn na matagal nang naninirahan dito sa California nang hihinayang na di niya mapapanood ng live si Jessica Sanchez. Kaya idadaan na lang daw niya sa maraming boto ang pagpapakita ng suporta sa kapwa-dugong Pinoy. Hindi ko tinitigil ang pagtitext. Saka sinasamahan ko ng prayer, nililift ko siya sa prayer. Kasi it's an honor for our country, no? Na magkaroon tayo ng American Idol na Filipino. Ang mga turistang ito naman na galing pang Canada, inaabangan din ang sing-off ni na Jessica at Philip. Why, Jessica? She's good. Like, she's like the best. And you, why Jessica? I don't know, because she's good looking too. Oh man, he's got the best quality. He's amazing. Pero para sa sikat na TV host na si Maria Lopez na may dugong Mexican, tiyak na kung sino ang mananalo. I love Jessica Sanchez. She's gonna win. I love her. Huwebes ng umaga, oras sa Pilipinas, malalaman na kung sino kina Jessica at Philip ang tatanghaling bagong American Idol. Mula rito sa Los Angeles, California, ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tanggi ka ng katotohanan, magkasama sa mga balitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang.
Susunod na po ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.